Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, talagang iiyak na naman ang mga DDS dito. Kasi sabi ni Nicholas Kaufman ay mapauwi na nila si Digong. Sabi naman ni Cristina Conte, ang attorney ng ICC sa Pilipinas, ay pwedeng makauwi si Digong kung malusutan niya itong 139 evidences consisting 9,000 pages. Grabe, ang dami. 9,000 pahina, 139 evidences, at 46 hours of video. Ang video na ito ay mga video na nakuha mismo sa pinangyarihan ng tukhangan na yan. Alright, at para sa mga karagdagang impormasyon ay atin muna panuorin ang video courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw. Mga DDS at mga senators na sumusuporta kay former President Duterte ay lalong malulungkot at iiyak sa bagong update patungkol kay former President Duterte. Ano ito? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. The International Criminal Court, or ICC, has disclosed a new set of evidence in the Crimes Against Humanity case against former President Rodrigo Duterte. ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conte believes these new pieces of evidence will strengthen the case against Duterte. The prosecution revealed 139 items, including documentary materials cited in Duterte's arrest warrant, which involved killings linked to his drug war, both during his time as a mayor of Davao City and as president. In other news, the International Criminal Court pretrial chamber rejects the appeal of former President Rodrigo Duterte seeking the partial excusal of two judges from ruling on the tribunal's jurisdiction over his Crimes Against Humanity case. Ito ang legal counsel ni Digong ay nag-request na tanggalin daw yung dalawang judge ng ICC. Naku, paano mangyari yan? Hindi nila pwedeng diktahan ang ICC kung ano ang setup ng kanilang korte. Isipin nyo naman, tanggalin ang dalawang abogado, ang dalawang judge. Iba kayong matanggal yung magaling eh. Di ba? Kaya hindi pwede. Umayaw ang ICC sa request na ito ni Kaufman at ni Dab Jacobs na magtanggal ng dalawang judge sa ICC. Ito ay para kung mapanalo nila ang kaso dahil sa kulang na ang judges, di ba? Napaka naman na na moves. Napaka itong hindi maganda. Bakit tanggalin, di ba? Set up na yan eh. Ganyan talaga yan. Merong maraming lamesa dyan na may judges ang ICC, at kapag tanggalin yung dalawa, of course mapipilay, di ba? Kaya hindi pumayag ang ICC na tanggalin ng kanilang judges. Kaya nga, nagtalaga sila dyan ng maraming judges para sigurado talagang hindi makalusot ang mga akusado. Kaya itong si Kaufman, Nicholas, at si Dab Jacobs, sa tingin ko ay parang si Panilo lang ito, di ba? Para magkapera lang. 140 million pala, 140 million pesos kada buwan ang singil nitong defense counsel ni Digong. Naku, mabuti pa sila Harry Roque na lang dyan at si Panilo, di ba? Para nakakatawa. Ganon din naman, pera-pera lang naman. Ganon din ang resulta nito. Talo si Digong nito dahil itong dalawang counsel ni Digong ay mga ibang kulay, di ba? Hindi yan magluluyal kay Digong. Parang lulutuin din si Digong sa sariling mantika niyan nitong mga puti na yan. Kaya nga takot si Kibuloy sa mga puti kasi magaling talaga ang puti. Pati si Digong takot ito. Nagtaka ako bakit kumuha sila ng mga puti. Dapat sila Panilo ang kinuha, di ba? Tsaka yung iba pang mga Pilipino na DDS na lawyers. Kaya dito tumanggi ang ICC na magtanggal ng dalawang judges. Kaya lalong mahirapan sila Nicholas Kaufman. Siguro hindi ito aabot ng next year eh. Baka hanggang September lang ito, tapos na ito. Kaya ilang buwan na lang ba? May, June, July, August, September, 4 na buwan na lang ay malalaman natin kung uusad ang kaso sa pre-trial chamber. Yung pagdinig ng pre-trial, unang pagdinig ay September 23. At kung ang reklamo nila Digong ay pagbigyan ng ICC, pwedeng makauwi na si Digong mismo sa September 24 kapag
malakas ang ebidensya nila Digong na wala silang kasalanan. Pero kung hindi sila makalusot sa September 23, ay patuloy ng uusad. Galing sa pre-trial ay papunta sila sa pangalawang chamber, which is doon na yata ipapakita ang lahat ng ebidensya at doon na rin malalaman ang verdict. Kasi ang pangatlong stage nito ay ihatid na siya sa kulungan ihatid na sa maximum prison. Yan ang pangatlong stages ng kaso. Kaya kung hindi makalusot si Digong sa September 23, lagot na. Tapos na. At marami na naman ang masisirang ulo ng mga DDS magkaroon ng mental health fatigue. Yan ang mangyayari sa mga utak. Magkaroon ng brain fatigue. Ma-flip, di ba? Kung ano-ano na ang iniisip. Alright, patuloy tayo sa video courtesy ng Sa Iyong Araw. Duterte's counsels argued both judges had previously ruled on a similar issue involving the Philippines and might not be impartial. Duterte is under the custody of the ICC in The Hague as he awaits trial for his bloody war on drugs. The confirmation of his charges will take place September 23. Mga DDS at senators na tapat kay Pangulong Duterte ay tila lalong malulungkot dahil sa update na balita patungkol kay former President Duterte. Nito lang May 7, 2025, tila isang simpleng update lang, isang pirasong balita na ini-scroll mo. Pero teka, naramdaman ba yung kirot? Yung parang biglang lumamig ang paligid habang pinapanood mo ito. May isang pangalang muling umimbal sa katahimikan, Rodrigo Duterte. Pero hindi ito yung Duterte na nakikita mo relax sa Davao. Hindi ito yung Duterte na dinudumog ng DDS sa kampanya. Ito ang Duterte na nasa kustudiya ng ICC sa Netherlands. Hindi mo akalain pero ito na nga, may pasabog. Isang dokumento na may petsang Mayo 5, direkta mula sa ICC. 139 na ebidensyang formal ng isinumite laban kay dating Pangulong Duterte. Hindi biro, hindi haka-haka, hindi opinyon. Ito'y ang mga aktual na dokumentong inilista sa 4 na kategorya: contextual elements, modes of liability, murder sa panahon niya bilang mayor, murder sa ilalim ng barangay clearance operations nung siya'y Pangulo. At napakarami mga kaibigan, 139 na ebidensya. Ibig sabihin, hindi lang basta drug war, mas malawak, mas malalim, mas sistematikong saklaw. Pero hindi pa dyan natatapos. Habang ang ilan ay nanatiling kampante, naghihintay ng wala rin yan na konklusyon. Isang panibagong dagok ang tumama sa kampo ng dating Pangulo. Gusto ng kampo ni Duterte na alisin ang 2 ICC judges sa paglilitis para siguro mabawasan ang presyon para baka sakaling makalusot. Pero tumanggi ang ICC pre-trial chamber. Sa isang 4 na pahinang desisyon, mariing tinanggihan ang hiling ng kampo niya. Hindi pwedeng i-request basta-basta na magbitiw ang judge. Bakit? Dahil ayon mismo sa ICC, lacks procedural propriety. Ibig sabihin, hindi procedural, hindi valid, walang pisa, walang saysay. Eto mga kababayan kasi hindi magkakaso ang ICC kung hindi sila nakagawa ng preliminary investigation. Sabi ni Attorney Conte, noon pa daw 2016-2018 ay nag-imbestiga na talaga ang ICC sa kaso ni Digong. Kaya nang ma-prove nila na talagang may ginawang hindi kanais-nais yung tukhang, ay diyan na sila nagpasya na kakasuhan na si Digong at arestuhin. Yan, kaya nga lang 2020, di ba? Hindi mapasok ang Pilipinas kasi presidente pa si Digong. Takot ang mga taga-ICC dahil tukhangan na panahon yun Tukhang-tukhang. Kaya iniintay ng ICC na magbago ang pamumuno ng bansa. At ngayon na nagkamalas-malas si Digong dahil si PBBM ang naging presidente at inaaway nila, di ba? Kung hindi lang nila inaaway palagi si PBBM, hindi pinagmura araw-araw, inaano pa ng bangag-bangag na mga isyo, ay hindi sana magkaganito. Dapat kasi naghintay sila ng panahon na pwede na silang kumandidato. Hindi yung
gusto kagad nila ma-impeach si PBBM, kaya gumawa sila ng pulburon video para kung sakaling makalusot yung ano na yun, kakasuhan nila si PBBM at ma-impeach na sasabihing drug addict. Pero hindi nakalusot, walang naniwala eh. Kasi nang tingnan ng NBI ay piki, talagang piking video eh, ang layo-layo ng muka. Kaya ito, sa pagmamadali nila na magiging presidente kaagad si Sara, galing sa pagiging vice, ay nabaliktad, na-impeach na tuloy, ma-impeach. Sigurado yan, sabi ni Luistro, ay siguradong ma-impeach si Sara. Solido yung kanilang ebidensya ngayon sa Congress. Kaya balik tayo dito sa kanyang 139 set of evidences na pinalabas ngayon ng ICC prosecution. Ay talagang napakatibay ito ng mga ebidensya. Noon pinagtawanan ni Sara yung 34 cases lang eh. Yung unang pinalabas, sabi ni Sara, paano magiging crime for humanity, 34 lang daw ang patay. Grabe naman, kunti lang ba yung 34 ang namatay? Kaya diyan mo makikita na may sira ang utak eh. Kasi ang 34 daw na mamamatay ay walang kwenta yan. Kasi hindi yan crime for humanity kasi 34 lang. Gusto niya 3,000 lahat ang may ebidensya eh. Ngayon meron ng 139 evidences. Ano kayang masasabi ni Sara dito? Alright, balik tayo sa balita courtesy ng Sa Iyong Araw. Habang ang ilan ay tahimik na lang sa social media, habang ang ilang senador ay tila nais ilihis ang atensyon ng publiko, may ginagawa na ang ICC. Hindi ito chismis, hindi ito political persecution, gaya ng sinasabi ng ilan. Ito ay proseso, ito ay legal, at higit sa lahat, ito ay umuusad. Therefore, kung isa kang DDS, kung ikaw ay senador na hayagang taga-suporta, masakit man, ngunit kailangang tanggapin na ito ay hindi simpleng intriga. Ito ay isang international na paglilitis na may laman, direksyon at mga ebidensya. Nako, dito tayo magtapos mga kababayan. Talagang mabigat ito sa damdamin ng mga loyalista ni Digong. Mga DDS na loyal na sarado na ang mga utak. Kaya atin na lang ipagdasal ang kahinatnan na sana ay walang bias, di ba, ang mga judges sa ICC. At itong sagutin naman natin tong mga sinasabi ng mga DDS na bakit hindi dito lilitisin sa Pilipinas. Paano malitis dito? Kung lilitisin mo, nandyan magrarally naman sa labas ng Supreme Court, di ba? Ang mga DDS magkagulo. Kaya hindi pwede na dito sa Pilipinas. Kaya nga mayroong international court, kasi pag mayroong mga krimen at mayroong mga taong hindi pwedeng kasuhan sa kanilang bansa dahil may impunity. Itong word na impunity ay eksakto talaga yan sa pag-describe kay Digong. Hindi pwedeng kasuhan si Digong sa Pilipinas. Kasi nga, kahit yung pag-surrender lang ng gobyerno kay Digong sa ICC ay kini-question na ngayon, di ba? At kakasuhan daw yung mga kasali doon sa pag-surrender kay Digong. Paano mangyari yun? Nakakasuhan mo ang gobyerno. Pasya ng gobyerno yun. Kaya kung gusto nyong magkaso kayo, ay dapat manalo muna kayo sa pagka-presidente at baguhin nyo ang gobyerno bago nyo kasuhan sila PBBM kung mga sibilyan na yan. Katulad sa nangyari kay Digong, hindi pa nakasuhan noong presidente pa, pero ngayon na sibilyan na siya ay wala na siyang immunity. Wala na ring impunity. Wala nang power eh. Kaya yun ang intayin dapat nila kay PBBM. Kung hindi na presidente, diyan nila banatan. Ngayon presidente pa wala talaga silang magawa diyan. Nasaan ba ang utak? Okay, so ito na yung pinakamatindi daw ayon sa Iyong Araw. Pakinggan natin kung ano ang pinakamatindi. 139 na ebidensya, 9,000 pa ng dokumento, 16 na oras ng video at audio, 2 testigo na handang magsalita, at ang pinakahihintay na araw, Setyembre 23. Ayan, so yan natin pinakahihintay na araw mga kababayan. Talagang uusok ang social media, ang YouTube, ang Facebook, ang X, ang Twitter, kung ano pang mga social media dyan. Talagang uusok ang issue na ito sa September 23.
ilang buwan na lang, sasapit na at matapos na rin ang kalbaryo na ito ng parehong partido ni Digong at ni PBBM. Kaya atin na lang ipaubaya sa Criminal Court, International Criminal Court, at sa ating buong may kapal na gumawa sa lahat ng bagay na sana bigyan ng linaw ang mga utak ng mga judges at makapagpasya sila ng tama, may hustisya at maganda. Alright, so kung magpaalam ng mga kabayan hanggang sa muli, sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe, malaking tulong para sa aming content creator. Hanggang sa muli, ingat ang lahat, God bless us all.